Hello, hello po syempre sa lahat ng mga nanonood ngayon and sa lahat ng mga business partners natin, local and international. So, syempre, I would like to recognize lahat ng mga business partners natin from abroad. Ayan, merong taga Japan, Korea, US, Canada at sa iba't iba pa pong bansa. Syempre, pati yung mga business partners natin na nandito sa Pinas, taga Bicol, taga Cavite, Laguna at iba't iba pa pong lugar. Ayan. And ayun, meron nag-comment from Saudi Arabia. Hello po sa inyo. And syempre, tumutok ka. And bago ko pa makalimutan, pakilala muna ako. I am Maricar Aganinta. I am your Caviteña Hustler and I will be your host for tonight's event. And welcome po syempre sa ating Launchpad Training. And sa lahat po ng mga nanonood ngayon, ito privilege po to sa lahat ng mga kakasimula pa lang. Ayan. And sa lahat ng mga part na ng community natin ng Exodia Empire kasi dito mas maiintindihan nyo yung ating negosyo, yung ating system. Okay? And syempre, Ayan. Siyempre, mas madadagdagan yung knowledge nyo. Paano ba kayo mas magle-level up sa income by doing this business? And dito din i-discuss ng ating presenter kung paano ba kumita ng malalaki yung mga kumita under Exodia Empire. So, i-comment mo nga dyan ang I am excited. Kung ready ka na, tain yung six-figure income mo this month at sa mga susunod na buwan. Ayan. And syempre, huwag mong kalimutan, especially kung ikaw is full-timer, di ba, dito sa negosyo natin, i-share mo yung link ng Zoom event natin ngayon, ng training natin ngayon. Kasi for sure, maraming matututunan ang grupo mo at ikaw mismo para mas mag-level up sa negosyo natin. And hindi ko napapatagalin, syempre, itong ipapakilala ko sa inyo. Siya lang naman ang founder ng Exodia Empire. And bago ko siya ipakita dito sa screen, syempre, please play video. Okay, so he is a millionaire maker and isa sa mga co-founding partner ng Ascendra International. Please help me welcome Melvin. Maricar, Aganinta, di ba? Anyway po, sound check muna tayo. Pa-comment naman po ng AI kung ako po ay loud and clear na inyong naririnig. Pogi daw, salamat po. Bayad po si Russell. Salamat po sa sa pag-comment ng pogi and pagsabi ng totoo. Yeah. Anyway, good evening po sa lahat ng nasa Pilipinas. Kung ikaw po ay nasa ibang bansa, maybe good morning sa iyo or good afternoon. Pero sa lahat po, happy networking sa inyong lahat. Anyway, sige po, pa-share na po ng aking slide para tuloy-tuloy na po tayo. So, ito po yung ating first ever Launchpad training. So, gagawin po natin to every month. Okay, since dumadami po tayo ng dumadami, kailangan po natin mag-conduct ng mga ganitong event. So, by the way po, dun po sa mga first time akong nakita, magbibigay po muna ako ng short introduction sa aking sarili. So, my name is Daniel Gabino po, hindi po Daniel Padilla. I'm one of the AI pioneer and co-founder po ng ating napakalaking empire which is Exodia Empire. Yan. So, sa online po, mas kilala po ako bilang Boss Malakas. May nagtanong sa akin, bakit daw Boss Malakas? Kasi siyempre, malakas ang blessing natin galing sa taas. Kaya Boss Malakas, yan. Ang background ko po, teacher po ako by profession. Kaya lang, for so many years, siguro lampas ng 1 decade, ito na po talaga yung ginagawa natin, network marketing na. Alright? So, next slide. So, ang pag-usapan po natin ngayon, Launchpad.
So ito po yung dapat na pinakaunang naiintindihan po natin kung gagawin po talaga natin sa Ascendra. Meron po itong tatlong part. So first part po is understanding the business. So pag-uusapan po natin dito ng medyo malalim yung about sa negosyo. Kasi marami pong nagjo-join sa negosyo natin na siguro na-hype lang, na-excite lang dun sa mga pinakita sa kanyang cheque, pero hindi niya po talaga naiintindihan masyado yung ating negosyo. Di ba nag-start tayo July 1? For sure yung mga nag-pioneer po dito, mga naka 1 month na, siguro may mga nagtanong na sa inyo na, oh, kumusta na yung investment ko? Kumita na ba? Di ba? Kasi siguro ang thinking niya, yung binayad niya is investment. So, i-clear ko lang po dun po sa mga bago na ang negosyo po natin is business. Hindi po ito yung investment na pag nagbigay ka ng pera, mag-expect ka ng income buwan-buwan. Okay? Pag sinabing business, ito po ay may produkto or services na binebenta. So it involves sales kasi ang commission po natin galing sa sa pagbenta. Alright? Kaya wag po kayong malilito sa negosyo at investment. So may mga nag-o-offer ng investment pero hindi po tayo investment company. We are network marketing, di ba? Sorry. Kaya nga tinawag tayong marketing kasi may minamarket tayong product and services. So yan po yung mga pag-usapan po natin dyan sa part 1. Sa part 2 naman, pag-usapan po naman natin dito is yung sistema. Kahit kasi hindi ka magaling, kahit beginner ka, kapag mayroon kang sistema, nagiging madali ang isang bagay. So yun po yung pag-uusapan natin, paano mo gagawing mas madali, efficient, effective yung ating negosyo. Alright? And sa part 3 naman, pag-uusapan po natin dito, understanding the network, yung networking as a whole. Kasi ang networking po, technically po, dalawang word yan. Network, tapos king. So pag nagawa mo na maayos yung pag-network mo, literal po magbubuhay hari ka. Okay? Kaya yun po yung pag-uusapan natin. Ano yung meron sa networking? Bakit sobrang ganda niya? Alright? So yan. Next natin. So tuloy-tuloy na po natin. Understanding the business. So, pagdating po sa pagninegosyo, ang pinaka-first concept or principle na dapat maintindihan natin, kapag ikaw ay naglabas ng maliit na kapital, syempre, maliit din yung ipuput up mong business. So, syempre, maliit din yung kitaan. Pero pag nagkapital ka ng malaki, malaki din yung negosyo mong maitatayo, malaki din ang potential income. So, uniform po yan sa lahat ng traditional business. Same thing din po sa atin. Kapag ikaw ay nag-associate, siyempre, mas maliit ang kitaan kumpara pag ikaw ay nag-executive. Kaya nga po ako sa presentation po lagi na ginagawa ko, I hope sa inyo din, it's okay na ipakita mo lahat, 'di ba? Position wise, mas okay na yon na mag-join ka kaagad kahit associate 8-5. Pero kung gusto mo pong kumita ng malakihan, mabilisan, I do suggest po executive. Kaya lagi kong ini-emphasize po sa mga talk ko na okay ang associate, pero pinaka the best option talaga ang executive. Kung halimbawa talaga wala kang choice as of the moment, you can start associate pero as soon as possible, dapat makapag-upgrade ka into executive. Ito po yung reason kung bakit. Example, associate ka. Ito po, nakikita niyong figures dito, naka-base po ito sa ating Kickstart promo na hanggang September 30. Example, ikaw ay associate, nakapag-direct ka po ng executive. Ang original po nito pag walang promo, associate ka, nakakuha ka ng executive, that's only 10,000. Kaya lang, since naka-promo po tayo ngayon ng Kickstart, swerte mo. Kasi kahit associate ka, may 40,000 ka. Alright? So yung 40,000 na yan, bakit po binigay yan ng promo sa associate? Para yung associate po, mabilis makapag-upgrade into executive. Kaya maganda ma-maximize nyo yan until September 30. Alright? Pero walang tatalo pag executive ka. Kasi pag executive ka, nakakuha ka ng isang executive direct, meron ka pong 70,000. Yung wife ko po, sa first 22 days niya, kumita po siya ng nasa 600,000. Na less lang kasi yung tax, kaya yung check niya nasa 500,000 plus lang. Pero bakit po siya kumita ng ganong kalaki? Kasi ang executive direct niya po is 6. O, i-calculator niyo na. 70,000 times 6, 420,000 na po yan. Executive direct pa lang po yan. Ganun kalaki po ang kitaan po natin kung ikaw ay
executive. Kung ikaw naman po ay nakapag-associate, para ka lang ditong may sari-sari store, di ba? Kung naka-associate ka, pero kung naka-executive ka, para kang may SM Mall. Ganon yung difference na in terms of income. Pag ikaw po ay naka-associate, tapos nakapag-direct ka ng director, ang director yan po yung 110,500 na enrollment capital. So, ang direct referral mo lang po dyan is only 6,000. Ang layo po kung ikaw ay executive, tapos nakapag-direct ka ng director, 33,000. Si Mentor Weng po, yung wife ko, nakadalawang, di ba naka-anim na executive siya? Nakadalawang director pa siya. So meron pa siyang 66,000 additional doon sa 420 niya. Di ba? So ganun kalaki po yung kinita po ng aking other half ni Mentor Weng. Sa direct referral pa lang po. Ayan. Kung associate ka, nakakuha ka ng consultant, 3,000 pesos lang po ang commission mo dyan. Pero kung ikaw executive, may 11,000 ka. Builder, may 1.9 ka pag associate ka, pero pag executive ka 3.5. Kaya if manonotice nyo guys, kitang-kita naman, figures pa lang. Mas malaki po ang kikitain mo kapag ikaw ay nakapag-executive. Kaya eto po, walang halong biro, seryosong usapan, mag-executive ka. Kung ngayon po associate ka, it's okay, pero gawan mo ng paraan na makapag-upgrade ka agad into executive. Kasi it's the same thing lang din naman eh. 'Di ba? Take note yung marketing plan po natin, di ba mayroon pa tayong rank up. So mapopromote ka. Hindi ka naman mapopromote na prime partner kung hindi ka executive. In short, dulo to dulo, bubuuhin mo pa rin or gagawan mo pa rin talaga ng paraan yung upgrade mo na executive. Parang ano yan parang boxing. Kung alam mong mananalo ka, ba't magpapabugbog ka pa hanggang 12 rounds? Kung kaya naman, first round pa lang, ipanalo mo na. The same thing din po dito. Kung alam mong yayaman ka sa ginagawa mo, alam mong yayaman ka sa Ascendra, bakit mo papatagalin yung pag-executive mo? The same lang din naman, gagawan mo rin lang naman ng paraan. Di gawan mo na ng paraan, first month pa lang. Ba't mo pagagawa ng paraan ng 12 months? Di ba? Nagpabugbog ka pa. 'Di ba? So ipanalo mo agad, executive agad kung kaya lang naman. Alright? Kasi yan po yung talagang malaking kitaan po natin. Alright? Next na dapat maintindihan po natin, para tumakbo ang isang negosyo, meron po yan tinatawag na operational expense. Ang thinking kasi nag-iba, pag nagkapital siya ng 199,800 para sa executive, that's it, tapos na. 'Di ba? Take note po nag-set up ka lang ng business mo. Nagtayo ka pa lang ng business mo. Hindi ibig sabihin nagpagawa ka ng sari-sari store, wala ka na pong other expense diyan. 'Di ba? So yung nilabas mong 200,000 para sa executive account, negosyo pa lang po ang sinet up mo doon. Ngayon, ibang usapan pa kung paano mo siya papatakbuhin. Kasi meron po tayong tinatawag na operational expense pagdating po sa pagninegosyo. Sa traditional business, halimbawa, nag-put up ka ng isang franchise, di ba? Kung wala kang sariling lot, example, nag-set up ka ng hotel, nag-set up ka ng Jollibee, ng McDo, o kaya ng tindahan mo, sari-sari store, kung hindi sa'yo yung pwesto, magbabayad ka ng rent. Di ba? Hindi naman pwede na wala kang bayad. Kahit nga po ang negosyo mo yung lang, ditulak, yung mobile lang, kariton lang, may binabayaran po yun sa City Hall. Nagbabayad po sila ng, kalimutan ko yung tawag, pero parang franchise fee din na per day may ticket po yon. So hindi pwede magnegosyo na wala kang expenses pagdating sa rental. So pangalawa, syempre kung may empleyado ka, magpapasweldo ka. Kasi pag walang salary yung empleyado mo, lalayasan ka niyan. Di ba? And syempre, hindi tatakbo yung negosyo mo kung hindi ka magbabayad ng kuryente. Hindi ka magbabayad ng tubig. Di ba? Hindi ka magpapakabit ng wifi. So marami ka pong mga other expense. Aside po dun sa kinapital mo sa negosyo. So yan po yung dapat maintindihan nyo guys. Yung traditional business, wala po siyang pinagkaiba din kay Ascendra. So sa Ascendra, aside po dun sa enrollment capital na nilabas mo para sa package mo, mayroon po yung other expense din, operational expense para mapatakbo natin yung negosyo mo. So number one, wala naman tayong rent dito kasi ang nagbabayad po ng ating good news po sa amin dito sa Bicol kasi po yung Naga tapos Ligaspi, company-owned branch po yan. So wala tayong iisipin na rental, wala tayong iisipin na pasahod sa empleyado kasi po lahat po yan ang gagastos po is si Ascendra, yung company. Pero
meron po tayong tinatawag na subscription and maintenance. So yan po yung ating parang rent. 'Di ba? Kasi wala naman. Mamaya po sa last na ano ko po dito slide, ipapakita ko po sa inyo yung ating subscription and maintenance para makita nyo kung gaano lang po ito kamura. Kasi po parang Netflix lang. Kapag ikaw po ay nag-subscribe ng Netflix, tapos hindi ka nagbayad for this month, matatanggalan ka ng subscription. Pag natanggalan ka ng subscription, hindi ka makakapanood ng Netflix. So sa atin ganun din. Importante na dapat every month, nagbabayad tayo ng ating subscription, nagbabayad tayo ng ating maintenance para tuloy-tuloy po yung ating negosyo. Alright? So mamaya po, very minimal amount yan. Hindi po lalampas ng 2,000 pesos every month po yan. Alright? Mamaya na lang, babalikan ko yan. Second, wala po tayo ditong empleyadong pinapasahod. Pero kung gusto nyo pong magkaroon ng talagang turbo yung inyong negosyo, I do suggest po mag-ano kayo, mag-invest kayo sa Hubber. Magkapital kayo, mag-finance kayo ng Hubber. Kasi po, meron po tayong sistema, mamaya po i-discuss ko naman yan sa part 2. Meron po tayong sistema sa online, especially po, na may mga nire-rent po tayong hub. Actually po, yung hub, apartment po siya na nire-rent natin. Kaya lang po, tinawag lang natin siyang hub, online hub. So, may dalawang kwarto yon, yung isang kwarto para sa boys, yung isang kwarto para sa girls, para tayong call center. Ang pagkakaiba lang, call center, uwian sila. Sa atin po, yung mga tao natin, stay in po sa ating hub. Alright? So, ang tawag po natin sa kanila, hubber. Ngayon po, may mga partners tayo from ibang bansa, mga OFW, nagpapadala po sila ng mga pamangkin nila, anak nila, na pinapatraining po sa hub. Okay? So technically, wala ka namang empleyadong pinapasahod. Ngayon, pwede kang mag-support ng hubber o mag-finance ng hubber. Minimal lang po yan. Siguro ang expense, total expense po ng hubber sa hub, kasi po alimbawa doon sa sa hub, 10 sila doon, so maghati-hati sila doon sa rent, maghati-hati sila sa nila sa mga bills, sa pagkain. Lahat-lahat na po, more or less mga 5,000 per month ang magiging expenses po ng hubber. Ngayon, yung hubber, habang nagtitraining yan, may mga hubber na kumikita during sa training nila. First week pa lang, 1 month pa lang, may income na. Pero dun po sa process na yon, sa first month, ah, para po mag-survive yung hubber sa hub, mas maganda po na masupport mo na sila pinansyal. So para kang nagpasweldo, parang ganon, ng tao mo na hubber sa hub. O, 5,000, no, sabihin na lang natin 1 to 3 months mo isusupport yung hubber mo. After that, pag yung hubber mo marunong na, kumikita na siya, self-sustaining na siya, siya na din po yung magbabayad ng operational expense niya sa hub. Pero for the meantime, pwede mo siyang isupport. Okay? O kaya kung halimbawa gusto mo na mag-finance ng hubber para meron kang active na manpower left and right, pwede mo itong gawin. Alright? So mag-coordinate ka lang po sa amin. So para ang mindset mo na lang dito, para ka may traditional business na nagpapasweldo ka, kaya lang ang pasweldo mo dito hindi po buwan-buwan. Pwedeng magpasweldo ka unang buwan lang o sa first 3 months lang. After that, wala na. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung income mo. Kasi yung magiging hubber mo, lahat na magiging production yan, kakarga po sa'yo. Alright? So, ganun po kaganda yung ating sistema sa pagpapahab. Alright? Pagdating naman po sa bills, wala naman tayong binabayarang bills kay Ascendra, pero meron po tayong mga events and training. So, yun na lang po yung parang mindset mo na lang, nagbabayad ka ng kuryente, ng tubig, ng wifi mo. Very minimal lang naman po to. Actually po, yung mga event natin, training natin, libre naman po yung pag-serve ng mga trainer. Libre naman po yung pag-serve ng ating mga business partner natin dyan na nagsiserve. Yun nga lang po, yung event may bayad. Kung halimbawa may caterer, may bayad yung caterer, may bayad tayo sa LED. So meron po may ano tayo diyan, may OPEX tayo diyan. So para mapatakbo natin yung event, kina-convert po natin 'yan sa ticket. 'Di ba? Example, yung expenses total expenses ng event is 30,000. So ika-convert natin 'yan sa ticket para mabuo natin yung 30,000. So ang ticket natin, ang price natin diyan mga 50 to 100. So, ganun lang naman po siya ka-minimal. And usually po ginagawa natin siya once a week or once a month. Alright? So, yan lang naman po. Kung ang importante lang po dito, maintindihan lang po natin na yung negosyo natin may operational expense para tumakbo yan. From the word operation.
'Di ba? Hindi naman pwedeng hindi tayo mag-operate kasi pag hindi tayo nag-operate, paano tayo kikita? Nag-put up ka ng sari-sari store, di ka naman nagbukas, di ka naman nagtinda. Nagpagawa ka ng napakalaking hotel, di ka naman nagpa-pasok ng guest. Nagpagawa ka ng mall, hindi ka naman nag-open ng mall, hindi ka kikita. So, kailangan po natin mag-operate ng ating negosyo. And for that, para magawa natin siya, meron niyang operational expense. Alright, yan lang naman yung dapat maintindihan natin dyan. Second, may mga tao na nanghihinayang sa 200,000. Huwag po kayong maghinayang sa 200,000 nyo. Manghinayang kayo sa 200,000 nyo pag nilagay mo yan sa bangko. Okay po? Ito po, ano po to, actual data po ito. Sabi po, di ba, 1% per annum ang interest ng pera mo sa bangko? Hindi po. Depende po yan sa deposit mo. Magkakaroon ka lang ng 1% interest kapag ang deposit mo po is 5 million pataas. Pero pag ang deposit mo po is 200,000, by computation po, ang 200,000 po, ang binibigay lang po ng bangko is 0.250% per annum sa 200,000 pesos na deposit mo. So magkano lang yan? Pag pig-calculator mo po yan, ang interest lang po ng 200,000 mo every year sa bangko is only 500 pesos. Ang tanong, yayaman ka ba sa 500 pesos every year? Ito ang malupit. Babawasan pa po yan ng 20% withholding tax. Technically po, ang kita mo sa 200,000 is 400 pesos every year. Hindi ka po yayaman sa 400 pesos every year mo na deposit na 200,000 sa bangko. Pag kinumputan ko pa kayo ng inflation rate, talo pa yan. Kasi yung pera po natin, every year, minimum 3% ang binababa po ng buying power ng ating pera because of inflation rate. Ibinigyan ka lang ng 0.250%, talong-talo ka. 'Di ba? Kaya akala mo lumalaki yung pera mo sa bangko, pero actually lumiliit yung buying capacity ng pera mo habang nasa bangko siya. Kaya pinaka-wise decision po, kung meron kang 200,000 sa bangko, ilabas mo yan, ipaikot mo yan sa negosyo kasi dun ka kikita ng malaki. Ang mga mayayaman po, hindi po yan nagdi-deposit ng pera nila sa bangko para itago. Nagdi-deposit po yan, pinapaikot lang din para wala silang stock na pera sa bahay, safe sila. So dinadaan nila sa bangko. Pero ang mga mayayaman po, ang pera po niyan umiikot, hindi po nakatago sa bangko. Alright? Kaya kung may 200,000 ka, ang pinaka-the best option na pwede kong isuggest sa iyo, ilabas mo yan, ibili mo po yan ng executive package. 199,800. Kung ia-avail mo po yan nung MP package natin, lahat ng insurance, may 70 basic AI po yan na policy. So 3.5 po ang basic AI. So kung mabebenta mo yung 70 na basic AI mo, 245,000 po ang babalik sa iyo. Ibawas mo yung 199,800. Good news, kumita ka ng 45,200. O sabihin pa natin yung 70 basic AI mo, mabenta mo yan within 1 year time. Eh di mas okay na yung kumita ka ng 45,200 in 1 year time kaysa naman tinago mo yung pera mo, wala kang effort, pero 400 pesos lang kinita mo. O ngayon, pili ka. Anong gusto mo? 400 pesos every year or 45,200 na kita in 1 year time sa Ascendra? So, nasa sayo ang choice. Alright? So, I hope naging clear po sa inyo yung figures na yan. Ito naman po, ideal structure. May mga nagtatanong kasi, ano daw yung magandang structure para mapatakbo si Ascendra? Ngayon po, one account policy tayo. Okay? Pero, hindi naman sinabing bawal i-account si mama, si papa. Hindi naman sinabing bawal i-account si asawa 1, si asawa 2. Ay, sorry. Si asawa 1, anak 1. Or anak 1, anak 2. Di ba? So, ang pinakamagandang structure po dito, ikaw, yung pinakatuktok, yung first level mo na left and right, dapat family member mo yan. Ngayon, bakit kailangan mo magdami account na family member? Kasi po, ang pinaka-marketing plan po natin, di ba mayroon tayong rank up? Ang pinakadulo po niyan, yung brand partner and legacy partner. Ito tayo sa brand partner muna. Sa brand partner, isa po sa requirement dyan, kailangan po meron kang direct na enterprise partner, left and right. Kaya kung ikaw yan, nasa tuktok, left and right mo, dapat meron kang bit-bit na from the start pa lang, tinutulungan mo mag-rank up.
Ngayon, kung tutulungan mo mag-rank up, mas maganda, anak or asawa mo yan. Kasi 'di ba sa ano marketing plan natin, hindi ka po ang after kasi ng executive, ang next po dyan is prime partner. Hindi ka magiging prime partner kung hindi ka executive. In short, yung direct mo na left and right, pag ito nag-abila ng associate, tutulungan mo to mag-executive. Kasi hindi to mapopromote ng prime. To the point na papautangin mo pa to, di ba, para ma-promote. Eh kung gagawin mo rin lang naman yan, mas maganda na yung first level mo, dapat kapamilya mo. Parang sa amin po, ang structure namin, ang pinaka-head po ng account namin, family structure namin, yung wife ko. Yung misis ko, ako, tapos yung panganay ko. O, ngayon, yung kahit ako, tapos yung anak ko, gastusan ng Mentor Weng, tulungan kami ma-promote, it's okay. Kasi, kita pa rin ng pamilya namin ang pinag-uusapan dyan. Kaya mas maganda po, yung first level mo, left and right mo dapat, family member mo. Okay? Kasi, ano mo, legacy partner, yung pinakadulo ng marketing plan natin, para ma-promote ka, kailangan mo ng direct na brand partner. So, yung left and right mo, dapat maging brand partner yan para ma-push ka, maging legacy partner. Okay? Ito po, ipakita ko sa inyo yung rank up promotion para mas maintindihan nyo. So, after po ng executive, yung associate kasi hanggang executive, pwede mong bilhin. 'Di ba? Pero ito pong rank up promotion para maging partner, magkaroon ka ng tinatawag na partnership rank. Ang pinaka-basis po nito, based on production na po siya. Meron tayong tinatawag na production points. So hindi na natin pag-usapan yun para hindi na kayo malito. Ang pag-usapan po lang natin dito, ano yung kailangan mo na net worth para ma-promote ka. Okay? So aside po dito, meron pa siyang points. Alright? So ang points kasi given na yan eh. Kikitain mo naman yung points na yan pag may grupo ka. Okay? So dapat maintindihan nyo lang, after executive, para ma-promote ka as prime partner, kailangan mo ng apat na direct na at least builder. Bakit apat? Kailangan mong dalawa sa left, dalawa sa right na builder. Alright? Para ma-promote ka. Madali sa actually gawin itong prime partner. Pero ang medyo challenging na dyan, yung mga susunod na rank. Kasi itong next na rank, lead partner, para maging lead partner ka, dapat doon sa mga apat na builder mo, may mabitbit ka na isa lang doon, left and right, na dapat maging prime partner din. Kaya halimbawa ikaw to, may left and right ka na bitbit na maging prime partner din dapat ito para maging lead partner ka. Alright? So, I hope nagigets niyo yan. Para maging senior partner ka naman, kailangan mo ng dalawang prime partner. Dalawa sa left, dalawa sa right. Ay, sorry. Saan na ba tayo? Senior? Sorry, sa senior partner pala, dalawang prime partner, isa sa left, isa sa right. Alright? Pero para maging managing partner ka, apat po na prime partner ang kailangan mo. Alright, dalawa sa left, dalawa sa right. Sa enterprise partner naman po, kailangan mo po ng dalawang lead partner, left and right. Alright, so yan po ang mga qualification. Ngayon, kung titingnan nyo po, pagdating na dito sa brand partner, di ba diniscuss ko kanina, dapat meron kang isang enterprise partner sa left, enterprise partner sa right, para ma-promote ka as brand partner. Plus, meron pa tong apat na senior partner. Ito pong senior partner, hindi naman po ito dapat direct mo. Sa ilalim mo, basta may apat na mag-senior partner ka. Pero ang importante po dito, dapat may bit-bit kang direct hanggang makarating kang brand partner and legacy partner. Kaya yung bit-bit mo pong direct na yan, yun na po yung first left mo and first right mo. Kaya importante na dapat kapamilya mo yan kasi whatever it takes, itong left and right mo, tutulungan mo yan para mag-rank up, mag-rank up, mag-rank up, mag-rank up yan. So technically, tatapunan mo ng direct yan. Kasi di ba tandaan nyo, ang direct natin, pwede mo lang itapon sa extreme left, extreme right. So kung tutulungan mo to, left and right, tatapunan mo ng tao to. So okay lang, tapunan mo ng left and right, yung tao mo sa ilalim, kung kapamilya mo yan, kung asawa mo yan, kung anak mo yan. E paano kung stranger yan? Di ba? Tapos hindi mo pa alam kung tutuloy yan or mag-active yan, tapos tatapunan mo ng left and right.
'Di ba? Kaya yun ang pinaka-suggestion ko guys, magkaroon ka ng solid three accounts na structure, nakapamilya mo. Alright? Kasi dapat from the start pa lang, ang goal mo hanggang legacy partner, hindi dito pwede yung nag-start ka, ang goal mo lang hanggang executive lang. Dapat nakaplano lahat. Kaya from the start, eto na agad yung gawin nyo. Alright? So sa amin po yung structure namin, naka-design na po ito hanggang dulo. Okay? Kasi eto na po yung ano namin, sabi nga, last hurrah. Kaya dapat maitama mo na yung ano pa lang, structuring mo pa lang kasi wala po itong ulit na pag nagkamali ka. Alright? Oh. Okay? So yan po. So, eto po, monthly income goal. Kung kayo po ay mag-goal set ng inyong mga leader, I do suggest po, mag-goal setting kayo based on essential. Di ba tatlo yung wallet natin? Meron tayong essential, meron tayong expansion, tapos yung lifestyle. So ang gawin nyo po, sit down kayo sa mga leader nyo, pag-usapan nyo magkano yung monthly expenses nila. Ito po example lang ito. Pwede po kayo mag-create ng ibang computation. So example po, sa food, example si leader A kinausap mo. So si leader A, ang expenses niya sa food is 15,000 per month, ang expenses niya sa rent is 15,000 per month, yung bills niya, utilities niya 15,000 per month. So bakit naging 62? So separate separate 'yan, okay? So sabihin na lang natin 45, 'di ba tatlong 15,000 so 45,000. Okay. O sabihin na lang natin may isang 15,000 pa para magtali yung 60,000 per month. Kung 60,000 per month, ang monthly expenses ni leader A, kukumputin mo siya based po dito sa direct referral. Kasi dapat diyan niya kunin. Kasi po, tandaan niyo po, ang marketing plan natin, ang pinakamalaking kita nasa direct referral. Huwag kayong magko-compute based on expansion wallet, based on sa match sales bonus kasi ang liit lang nun. Example sa associate 600 lang. 'Di ba? Tapos mas maganda na 'yon na nagko-compute ka based on your personal production kasi yung sarili mo control mo. Hindi mo naman control yung network mo kung magpo-produce yan or hindi. Pero yung sarili mo, kung kaya mong kontrolin kung magpo-produce ka or hindi. Kaya laging ang computation nyo based on essential. Example, 60,000 ang expenses ni A. So, i-goal set mo siya based dito sa direct referral. Example, sasabihin mo kay A, o ganito A. Halimbawa, si A, associate si A. 'Di ba? Ang account niya associate. So, ang gawin mo A, since 60,000 ang kailangan mo, so dapat makapag-direct ka ng dalawang builder. Ay, sorry, ng dalawang executive. O kasi kung makakadalawang executive siya, in 1 month time, may 80,000 siya. Less tax, yung 80,000 babawasan ng 8,000. So may mga 72,000 siya. So pasok dun sa 60,000 na expenses niya. So doon na kayo ngayon magbi-breakdown. Kung kailangan niya ng dalawang executive, paano niya execute 'yon? So doon mo na siya tuturuan. So paano ba marirecruit yung dalawang executive? Sino yung dapat market niya? Ilan dapat kinakausap niya? Ilan dapat pinapay niya? So ganun po yung pag-Google set po sa ano nyo sa magiging mga business partner. Alright? So, yan po. So, eto po, depende na yan kung ano yung kaya. Halimbawa, associate, yung direct mo, tapos estudyante siya, ang kaya niya lang naman i-direct, sponsoran, is kapwa estudyante din. So, kukumputan mo siya, kung 60,000 ang kailangan niya, so 1,700 ang direct referral ng associate. So, kailangan niya ng mga 40, di ba? O 40 na 40 na direct. O at least every week dapat nakakaisa o dalawa siya. O, so ganun lang po yung gagawin nyo. O, ganun lang po yung pagkukompute dyan. Alright? So bahala na kayo, basta dito nyo yung kukunin sa computation natin sa direct referral, sa essential. Alright? Oh. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na subscription and maintenance. Napakababa lang po nito. Kasi example, kung ikaw ay associate, ang subscription, dalawa po kasi to kasi yung subscription po natin, papunta po ito dun sa AI po natin. Kasi meron po tayong AI provider, so dun po yan napupunta. Ito pong Best Barley maintenance, yan po yung napupunta kay Ascendra. Kaya dalawa po yan. So kung ikaw ay associate, to 299 sa subscription,
Tapos isang barley, that is 899 lang. Napakamura. Okay, oh, may nagsusulat. Alright. So sa builder naman, parehas lang 899. Sa executive po 1,399. So nasa 1,400. So ganun lang po siya kaano kamura. Okay? So ganun lang po actually. Okay, sige lang po. So yan po yung ating first part. Yan. Okay pa ba kayo? Pa-type naman po ng blessing kung kayo po ay nakakasabay pa sa ating training. Yeah. Sige nga po, pakita nga sino naman ng mga nagta-type ng blessing dyan. Lahat na magta-type ng blessing, ibe-bless lalo. Blessing, blessing, blessing. Dami, alright? Yan. So, yan po yung ating first part. Punta na po tayo sa ating second part. Yan po. Yan. Sige. So, ang second part naman po natin is yung understanding the system. Ito pong system natin, meron po tayo tinatawag na Facebook marketing, referral system, meta ads, and boosting. Ito pong sa Facebook marketing, meron po tayong separate detailed training po dito. So, hindi ko na po ito i-discuss kasi i-discuss po ito dun sa next Thursday, kung hindi pa ako nagkakamali. Alright? Basta every Thursday, magkakaroon tayo ng training. Pasunod-sunod na po yan. Ito pong sa Facebook marketing, general information na lang po. Paano mo isi-set up yung Facebook mo, ano dapat yung posting mo, cover photo mo, ano dapat yung pinopost mo, lahat po ituturo para maging professional po yung Facebook mo. Kasi ang logic dyan, napakasimple. Paano ka makakapag-directing sa online kung pag tiningnan yung Facebook mo, ang profile picture mo, wala kang damit, tapos may hawak kang Red Horse, may hawak kang Yossi. 'Di ba? Paano ka papaniwalaan ng mga taong mag-executive sa iyo niyan? Hindi magpapadala sa ng 200,000 yan. 'Di ba? Tapos ang mga posting mo pa mga negative, aksidente, kung ano-ano mga ano mo. Kaya lahat po 'yun ituturo paano mo aayusin yung Facebook Facebook account mo. Alright? Second, referral system. Yung sa referral system naman po natin, meron kasi tayong tinatawag na go deep. 'Di ba? Kasi sabi ng iba wala daw siyang kakilala, wala daw mahiyain daw kasi siya, introvert daw kasi siya. Kahit mahiyain ka po, may best friend kang mahiyain. O di, pag nakuha mo si best friend na mahiyain, dalawa na kayo. Eh si mahiyain na best friend mo, meron din niyang best BFF din na mahiyain din. So, in short, ano lang po, kailangan lang natin ma-identify yung ano natin, yung mga referral natin, sino-sino mo yung mga dapat tina-target mo. So gagawan ka po namin ng effective and proven na system paano ka makakakuha ng mga referral. Alright? Mano-mano po ito. So may mga script kami na ipo-provide na iyon na lang po yung ipang-forward mo. Alright? So meron kami tinatawag na massive prospecting sa online. So tuturuan ka po namin paano mo siya gagawin gamit ang Facebook tapos ang Messenger mo. Alright? Tapos ito naman pong sa Meta Ads and Boosting, so meron po tayong another separate training po dito, paano ka mag-ads. Kasi old school na po yung approach na mano-mano, yung magbabahay-bahay ka. Of course, pwede mo pa rin gawin yon. 'Di ba? Pwede ka pa rin magbahay-bahay, office to office. Nagkapa-seminar pa rin naman tayo sa labas, sa Jollibee, sa McDo, sa mga hotels. Ginagawa pa rin naman natin yon. Pero ngayon kasi mas maganda na aside sa field, sinasabayan mo din siya ng online. Kasi remember po, during pandemic times, halos lahat na nag-survive ng negosyo may backup ng online. So hindi na po natin talaga masasabing bumalik sa dati yung setting ng business before. Kasi up to now, marami na po nag-adapt sa online. And ang kagandahan po ngayon, pagdating sa online, patas na po lahat. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, ang daming kumikita ng malalaki million po pagdating sa Meta, pagdating sa TikTok. So lahat po ituturo ito paano mag-set up ng ads. Kasi ang kagandahan po kasi sa Meta ads, tao yung lalapit sa'yo. Unlike pag ikaw yung pumunta sa bahay ng prospect mo, pwede ka niyang i-reject kasi ikaw yung may kailangan. Ikaw yung pumunta sa kanya. Pero ang maganda po dito sa Meta Ads, since tao yung pumunta sa'yo, siya ang nag-click ng ads mo, siya ang nagtanong ng how, ikaw ang pwede mag-reject sa kanya. Sorry, hindi ka qualified.
Di ba? Pwede mo siyang ganunin, di ba? So, yun yung maganda sa ads kasi sila lalapit, hindi ikaw. Alright? So, meron tayong meta ads, meron tayong boosting. So, ituturo po yan ng mga ating expert partner po pagdating dyan. So, mga bata po sila. Ang mga bata kasi magagaling talaga sila sa ano sa online. Alright? So, hindi ko na po i-detalye nitong ating marketing system, strategy kasi again, every Thursday po gagawin po natin tong training na to. So attend na lang po kayo next Thursday para po malaman itong ating strategy na ginagawa po sa sa online. Okay. Part 3 naman po, understanding the network. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ano yung meron sa networking? Bakit ako na in love sa networking? Yan. Sa buong buhay ko, 2 beses lang ako na in love. Siyempre, una sa misis ko, pangalawa po sa networking. Nung naintindihan ko gaano siya kaganda. Right? Una, meron po tayong tinatawag na 4 quadrant. So, ito po yung dapat maintindihan po natin. So, lagi naman po itong binabagsak sa mga training po natin, especially po sa iba na mga na-attendan yung mga seminar. Normally po, ito yung pagbungad nilang mindsetting. Okay, hindi ko na po ito i-discuss masyado. Employment, self-employed business investor. So, ang gusto ko lang po maintindihan nyo dito, yung leverage. Kasi po kung ikaw ay empleyado or ikaw ay self-employed, wala ka kasing leverage. Ang tawag sa iyo, law of singleness. Ang may leverage lang po kapag ikaw ay nag-transfer dito sa right quadrant. Ito yung tinatawag na business and investor. Siguro magbigay ako ng sample para mas maintindihan nyo. Example, doktor ka. Pag ikaw ay doktor, depende kung nasaan ka dyan. So, pwede kasing doktor ka, pero depende kung nasaan ka sa apat na yan. Example, doktor ka, pero nagta-time in, time out ka, nagtatrabaho ka sa ospital, ang tawag sa'yo, empleyado. Doktor ka na empleyado. Tama? Sabihin natin yung doktor, employed siya for first 1 year niya, nakaipon siya. Sabi ng doktor, mag-put up na lang siguro ako ng sarili kong clinic. Tapos, total, may mga, ano naman ako, mga regular patient na ako. So, nag-put up ng sariling clinic, nag-hire siya ng secretary niya. So, ang tawag na sa kanya, self-employed. Kaya lang, kahit may clinic na si Doc, pag hindi naman siya nagbukas, wala din naman siyang kita. Kaya wala po siyang leverage. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon, yung doktor, nag-clinic siya, mga 3 years, nakaipon ulit. Sabi ng doktor, what if kaya magpatayo ako ng maliit na hospital? 'Di ba? So, ang ginawa niya, patayo siya ng hospital, nag-hire siya ng mga doktor na magtatrabaho sa hospital niya, medtech, nurses na magtatrabaho sa hospital niya. Ngayon, so, nung may negosyo na siya, kahit hindi siya pumapasok dun sa hospital, since may mga tao siya, tumatakbo yung negosyo niya kahit wala siya. So, dun pa lang siya nagkaroon ng leverage. So, yun po yung pagkakaiba niyan. Ngayon, yung doktor, after 10 years, na may sarili siyang hospital, sabi ni doktor, grabe ang ganda pala pag may ano ka, may sarili kang hospital. Ano kaya kung mag-open ako ng pangalawang branch ko? Kaya lang di ko na siya mamamanage. Gawin ko na lang, kausapin ko yung mga barkada kong doktor, mga colleagues ko, kausapin ko sila na ako na lang magpipinance sa pagpagawa ng hospital. Sila magpatakbo. Usapan na lang namin, bigyan ako ng quarterly na commission dun sa 100 million na ikakapital dun sa hospital na ipapatayo. Bigyan na lang ako ng dividend every year. So, ganun yung usapan. So, technically, naglabas lang ng pera si doktor, 100 million, wala siyang ginagawa, pinapatakbo siya ng mga kaibigan niyang doktor din, pero quarterly, every year, may pumapasok sa kanyang pera. Dun siya, ang tawag na dun is investor. 'Di ba? So, may leverage. So, ganun kaganda po yung negosyo natin. So, tayo po, ang kagandahan, andito po tayo sa right quadrant. Kasi po, nagbibuild tayo ng network, nagkikreate po tayo ng leverage. Alright? Ito po, for the first month, di ba July 1 tayo nag-start, kaka-anniversary lang natin August 1. Simula po kay Mentor Weng, ang total headcount po natin, in just 1 month, almost 300 distributor po tayo, almost 300 ascenders po ang na-create ni Exodia Empire. So, palakpakan nyo naman po yan. So, halos halos 10 registration every day sa madaling sabi. Alright, padami po tayo ng padami. So, technically,
Yung Exodia Empire po natin, meron siyang 300 manpower, may 300 tayong leverage sa madaling sabi. Ganun po kaganda pag napatakbo yung business mo. Ang definition kasi guys ng leverage para po mas ano natin, mas maintindihan natin, multiplying your time, multiplying your effort, skill sa ibang tao. Example, si SM, bakit yumaman yan? Si John Gokong Wei, bakit yumaman yan? Kasi may leverage sila. Di ba? So, example, si ano na lang, si SM na lang, meron siyang estimated 40,000 employee. Okay, wait lang. Kung si SM po may 40,000 estimated employee na nagbibigay sa kanya ng 8 hours per day lang, so ilang oras yan? I think mga nasa ano yan, daan-daang libong oras yan, di ba? So tayo, may 24 hours lang tayo sa isang oras. Ay, so may 24 hours lang tayo sa isang araw. Pero kung ikaw ay may 40,000 employee, so i-times mo yan sa 8 hours. So ganun karami yung nananakaw na oras kung ikaw ay boss ng isang kumpanya. Alright? Lalo na yung effort. Pagdating sa effort, example, si Tony Tangkatchong, di ba? Pumasok ka sa Jollibee, hindi naman siya nagbukas ng pinto ng Jollibee. Nagbayad ka ng in-order mo, hindi naman siya ang binigyan mo ng pera, di ba? Wala siyang effort, pero kumikita pa rin siya, di ba? O lalo na sa skills, di ba? Halimbawa, ako hindi ako magaling na accountant, pwede akong kumuha ng accountant ko. Hindi ako magaling na attorney, pwede akong kumuha ng attorney ko. Di ba? Kaya manonotice nyo guys, karamihan ng mga malalaking negosyante, kung titingnan mo yung top 10 pinakamayaman na tao sa Pilipinas, halos lampas kalahati sa kanila, hindi naman po nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ang tanong, bakit kumikita ng malaki? Kasi ang hina-hire nila ng mga tao is skilled. Yung mga nagdoktoral, 'di ba? Yung mga summa cum laude, 'di ba? Yun yung pinapahawak nila ng negosyo nila. O sige, ikaw yung gawin ko presidente ng ano, ng SM. 300,000 per month ka, pero sa ang sakit ng ulo. 'Di ba? Usapan natin, galingan mo kasi pag hindi, ito si Vice President, gigil sa position mo. So pag sumablay ka, ito gagawin kong president, 'di ba? Ipa-fire kita, 'di ba? O di ganun lang siya. Ikaw naman kung kumikita ka ng 300,000 per month, gagalingan mo talaga, 'di ba? O pero ako yung may-ari, wala akong galing, wala akong effort, wala akong oras na binibigay. Pero tumatakbo yung negosyo ko, kumikita ako ng malaki. So, ganun ka-powerful yung leverage. Alright? Ito, pinaka simple computation. Uh, Yan. Pinaka simple computation po. Labor comparison. Balut vendor na lang para mas mabilis po nating maintindihan. Kung ikaw ay balut vendor, nakakabenta ka ng 1,000 balut per day. Kaya naman, wala pang araw, lalabas ka na. Lubog na ang araw, nasa labas ka pa. Di ba? Tapos wala kang pahinga. May tao sa wala. Dapat sumisigaw ka ng balot. Tinbo ako. Kumanta pala. Okay. Okay. Dapat sumisigaw ka ng balot. Tama ba? Pause-pause ka na. Para makabenta ka ng 1,000 balot per day. Kaya lang kung mag-isa ka, again, ang tawag dyan, law of singleness. Kaya lang, what if instead ikaw ang magbenta ng 1,000 balot, kumuha ka ng 10 taong tagabenta mo ng balot. O yung 10 vendor mo ng balot, ang quota mo lang sa kanila, 100 balot per day. O di parehas mo lang din na-achieve, natatarget mo pa rin yung target sales mo na 1,000 balot per day. Ang good news lang dito kasi dito sa loob singleness, pag ikaw ay nagkasakit, kasi kahit maulan, nagtitinda ka, kahit mainit, nagtitinda ka, eh, paano magkasakit ka? Wala kang benta. Pero kung dito, sa 10 balot vendor, may leverage ka. Di ba? Na-leverage yung ano mo, oras mo, effort mo, skills mo dito sa 10 magbabalot. So kahit magkasakit yung dalawa, eh di may 8 pa magbebenta para sa'yo. 'Di ba? So ganun kaganda pag may leverage ka. Kaya nga ako sobrang na-in love po ako sa networking because of law of leverage. Ito po yung graph para mas lalo nyo maintindihan. So sa umpisa, 'di ba ano to, dalawang triangle tapos sa gitna may isang inverted triangle. So ito pong first triangle, ang representation po niyan ikaw tapos yung network mo. Siyempre, nagsimula ka mag-isa. So ikaw pa lang yung nasa tuktok. Okay?
ang effort mo sobrang laki. Ikaw lahat. O, example, ako lang mag-isa. Ako yung gumawa ng slide ko, ako yung tech, 'di ba? Ako yung sa Zoom, ako pa yung presenter. o, nakakapagod, lahat ikaw ang gumagawa. Pero yung income mo, sobrang liit. Parang sabi mo sa sarili mo, wait lang, parang hindi ko deserve yung income na kinikita ko kasi ganito kalaki effort ko, pagod na pagod ka, at the end of the day, ang liit lang na kinikita mo. It's all right pag nagsisimula ka. Ang kagandahan po sa networking, sa negosyo natin with leverage, habang dumadami ka, yung network mo po, habang kumakapal, yung effort mo lumiliit. Bakit lumiliit? Kasi nakapag-delegate ka. O since magaling ka gumawa, may ano ka, may skills yung mata mo, ikaw yung gumawa ng slide ko. Ikaw yung mag-text sa akin, ikaw yung mag-host sa akin. So nakakapag-delegate ka. 'Di ba? Yung effort mo lumiliit. Lumiliit yung effort mo, kumakapal yung organization mo, kumakapal yung income mo. 'Di ba? So ganun siya. Ngayon, dulo, yung pinaka blue line, pag narating mo 'yan, sobrang laki na ng network mo, sobrang laki na ng empire mo, wala ka nang ginagawa. Pwedeng kumakaway-kaway ka na lang. Siguro nasa Paris ka, 'di ba? Nasa Paris ka, pinapasyal mo yung aso mo. 'Di ba? Tapos after mo sa Paris, lumipad ka papuntang ah Alaska kasi maghahalo-halo ka. Ganun na kalupit ang lifestyle mo, 'di ba? Oh. Tapos wala kang ginagawa, sobrang laki ng network mo, pero ang good news, sobrang lalong lumalaki ang income mo because nagawa mo ng maayos yung pag-network. Kaya yun po yung suggestion ko sa inyo guys, from the start, gawin nyo ng tama. Gawin nyo ng tama yung pag-network kasi pag naitama mo yan guys, ang layo pa ng pupuntahan natin. Tandaan nyo ha, nakaka-first month pa lang tayo. Ngayon po, nasa second month tayo. Ang dami pa pong mangyayari, nasa pre-pioneering stage tayo. Lalo na po pag ground launch natin next year na lahat ng nasa marketing plan natin, lahat pumapalo na, 'di ba? Lahat ng promises natin nagawa na. Doon lalo nakaka-excite. Kung ngayon nga na second month pa lang po, naka first month pa lang po tayo, ang dami na agad ng kumita ng mga 6 digit, ang dami na naging milyonaryo sa first month pa lang. Kaya lalo pong nakaka-excite. Saan kaya tayo pupulutin nito? Ano kaya meron sa atin after 5 years? Ano na lang kaya meron tayo after 10 years? Siguro after 10 years, nagbabangga na yung yate natin. 'Di ba? Ako may submarine na siguro ako. Di ba? So, ganun kalupit yung negosyo po natin. Ang layo po ng mararating natin. Alright? So, yan lang po. Tapos na po ako, guys. I hope marami po kayong natutunan sa akin. Tapos, ipromote ko na din po. Next Thursday po, attend po kayo dapat kasi kadugtong po yan ng topic ko. Paano naman po yung pag-Facebook marketing. Anyway, i-shoutout ko lang po. I-mention ko lang po yung Ascendius Prime care of mentor Jackie Concepcion. Oh, tapos mentor team Bahoy, grupo po nila. So welcome po sa ating Zoom, 'di ba? So thank you sa pag-support. So palaki na natin lalo ang network natin. All right? And of course, sa Exodia family, Exodia Empire, thank you so much po sa suporta, 'di ba? So, lalo pa po naming papanggandahin yung mga event, lalo pa po naming pag-iisipan ano pa yung mga dapat gawin, paano kami mas makakatulong sa inyo, 'di ba? Para mas lahat tayo po malayo lahat ang marating natin. All right? So, that's it. Tapos na po ako. Ibabalik ko na po sa napakagandang host natin, Maricar Aganenta. So much, Mentor Dan Gavino, sa pag-present sa amin ng napakagandang sistema ng ating company. And syempre sa lahat ng mga nanonood ngayon, to all of our participants, congratulations. And syempre sa lahat din ng mga kakasimula pa lang at magsisimula pa, 'di ba? Sabay ka na para at least
ikaw makasabay ka din sa level up ng income natin. And syempre, yun lamang po again. Ayan, congratulations sa lahat ng naka-attend ngayon. Syempre, kanina may in-announce din na another event. So, maganda, may hakot ka ulit. Okay? And yun lamang po again. This is your host, Coach Martin Arganinta. And good evening, everyone. God bless. Keep on loving. Fighters, soldiers, hold your weapons and lay your back on me, lay your back on me. Brothers, sisters, keep on reaching. Fathers, mothers, keep on dreaming. Fighters, soldiers, drop your weapons and lay your back on me, lay your back on me. I don't wanna be nobody else. I don't wanna be nobody else.